ano ang basa ninyo sa katatapos muna? Unahin muna nating talakayin ang impeachment trial na tuloy-tuloy na isinasagawa sa Senado bilang impeachment court po natin. Attorney Mike. Well, over the past 6 days, I have predicted it, and it is happening as I said. This will be an uneventful na hearing on the Article 4, the fourth article. Kasi nga, basically, after 6 days, dadalawang testigo na ipresenta ninyo. Pagkatapos ang na-prove nyo lang, ay meron niyang video. Okay. Yung publiko, alam naman talagang merong video. So basically, in terms of optics, and in terms of the legal aspect of it para sa Senado, ay parang very uneventful yung anim na araw na ito ng pagdinig ng Senado sa impeachment. So ibig sabihin, pag uneventful, wala ba? May mga iba boring daw, yung mga iba parang nakukulangan kami sa mga kababayan natin, mga reaksyon. Ganun din ba kayo, Attorney? Definitely, yun din ang pakiramdam ko, yun din ang pakiramdam ng taong bayan. Sa 6 na araw na to, nagsasayang lang ng pera ang gobyerno para sa isang impeachment. Would you imagine 25 million pesos a day? Yes. That's already in 6 days, naka 150 million na sila. Ang inahabol nila 125 million. Opo. Ay paano pa yung 90 plus days nila na aabot ng 2.3 billion pesos. Parang ang layo ng di ba? Yes. Usually pag magbabudget ka, yung mas malaki yung hinahabol mo kaysa doon sa gagasasin mo. Ito baliktad eh. So, parang obvious na obvious ito sa mga mamamayan kung ano yung nangyayari. Kaya hindi natutuwa ang karamihan ng mga nanonood dito sa nangyayari sa Senado. Totoo yun. At na-mention nyo nga yung budget na 6 days na ang lumilipas. Kung di ako nagkakamali, mukhang tatagal pa ito ng mahabang panahon, Attorney. Yung sinasabi, batay sa mga report na lumalabas, more or less, baka abutin ng mahigit 1 taon pa ito. Anong mangyayari na, Attorney? Well, yun na nga ang masama nito, no? Nag-set sila ng deadline diyan, yung schedule. Pero makikita mo dito sa presentation pa lang, naglista ng maraming witness, nag-withdraw ng witnesses. There are motions. Kaya nga sa Monday, actually walang witness to be presented. They will just deliberate on the motion. Yung motion for the issuances of mga subpoena. Subpoena, yes. At dito pa lang napipredict na natin na yan. Because the defense is challenging yung karapatan ng Senado na mag-issue ng subpoena dito sa mga dokumento na ito na dapat ay hawak na ng Kongreso bago sila nag-file ng impeachment case. Kasi they certified that the impeachment complaint is complete in form and in substance. Ibig sabihin, dapat dito may pinagbasihan sila mga ebidensya para sabihin na mayroon niyang basihan upang ipagsakdal si VP Sara Duterte. Ngayon lumalabas, kung hindi sila i-issuehan ng subpoena ng Senado, walang dokumentong may pipresenta sa Senado sa impeachment hearing. So how did you arrive at the conclusion that there is an impeachable offense kung wala pala kayong ebidensya in the first place? Ang tinutukoy nila dito sa mga unang araw, itong sa loob ng 6 days, yung Article 4 of impeachment, di ba? Na papatunayan na yung naging issue dyan, yung mga grave threat at kung ano-ano pa dahil doon sa naging pahayag ng VP Presidente. At ang naging mga witness ay from NBI. Yes. So yung mga batay sa inyong pananaw, kasi I'm sure kayo may mga hearing kayong ina-attend, Attorney. Doon sa mga pagtatanong at pagko-cross-exam, ano ang nakita po ninyo doon? Pinakita nito number 1 na kaya lang inuna ang Article 4 is because dito lang sila may available witness. Alright. NBI. At nakita nyo na nga, kagaya ng sinabi ko noon, Yes, yun ang prediction ko, kaya inuna yan kasi dito lang sila may witness, NBI. O puro NBI lang iupo nila. Sana nga, iupo na nga nila si Matibag sa Tuesday at makita nga natin how he will hold up pag under scrutiny ng mga abogado, ng depensa at saka ng mga senador mismo. But essentially, yung pagpili nila sa Article 4 as the first article of impeachment to be tried, para sa akin, it is an indication na mahina talaga yung kanilang mga ebidensya. Because the only reason inuna nila yung Article 4
kasi madali sila makakakuha ng witnesses dito because NBI nga yung testigo. Mhm, And that's exactly what happened. mhm. So ngayon, pinapakita nito na inherently mahina yung kanilang complaint. Ano? Tapos ngayon, lilipat ka dito sa ill-gotten wealth daw ng Vice Presidente. It turns out, wala ka naman palang mga dokumento. Ngayon, hihingi ka ng subpoena para ngayon mo pag-aralan yung mga dokumento na sinasabi mo that exist. So again, it points to the fact na from the very start, we have been telling this, pati yung depensa sinasabi na ito, wala talagang hawak na mga papeles o dokumento para sabihin na si VP Sara ay mayroong na-commit na impeachable offense as of this date hanggang sa kasalukuyan. Yung pagbawi ng mga witness nila. Kasi kung ako nagkakamali, unang araw, pang-apat na araw, ay may na-ready na mga karagdagang witness. At itong witness na ito ay sa panig ni VP Sara. Di ba po, kung tawagin ay hostile witness. Ano bang sinasaad sa batas? Kailangan ba, halimbawa, yung prosecution panel ay maglalagay ng witness na alam nilang kakampi ng defense. Ano ang sinasaad ng batas patungkol sa ganitong pamamaraan, attorney, ng pagdinig sa mga kaso? Pwede naman po talaga na magpatawag ka ng mga hostile witnesses. Pero dito kina Zuleika Lopez, hindi naman sila nag-move to call her as a hostile witness. So, pinadalan lang siya ng subpoena as a witness. So, hindi pa nga nila i-establish pa nila kasi dito dapat ay hostile witness siya. Okay. Kasi pag hostile witness ka, ang difference niyan, pwede mo siyang tanungin ng leading questions na answerable by yes or no. Nakikita niyo doon sa direct examination, kapag ang question is answerable by yes or no, nag-o-object yung depensa, sasabihin leading question. Pag hostile witness ang kausap mo, pwede mo siyang tanungin ng mga leading questions na wala siyang choice kundi sumagot lamang ng yes or no. Yun ang reason nun. Pero, ang pinakita nito sa publiko ay ito. Hindi nakahanda ang prosecution sa presentation ng evidence. They just listed all of these witnesses para sabihin maraming testigo. Pero in the end, sasabihin nila sapat na pala ito yung testigo ng dalawang tao na to prove yung mga aligasyon namin doon. You should have known that from the very start kasi kayo ang nag-review ng mga ebidensya. You should have known kung ano ang itetestify ng testigo ninyo. You should have known kung ano ang magiging testimonya ng other witnesses na tatawagin ninyo and then eventually ay i-withdraw ninyo. The only reason why you will not call a witness na inilista mo na dyan is because number one, sinasabi nila sapat na yung ebidensya or you believe that it will be damaging to your case kung tatawagin mo pa sila. Kaya hindi mo na sila iuupo. So, na-realize, kumbaga, na parang dehado sila kung ihaharap pa yung mga hostile witness na tinatawag. Hindi, yung sinabi ni Attorney Lorna Kapunan na ninang ko po sa kasal si Attorney Lorna talaga Kapunan. Po? Nasa prosecution siya, Nasa side ng prosecution prosecution, attorney. Na sinabi niya po doon, nagkaroon sila ng diskusyon, ng huddle. Part of that huddle would be a discussion on whether or not itong testigo na ito makakabuti ba sa atin o hindi. And I think in their assessment, hindi na siya makakabuti para sa kanila. At I think tama sila ng assessment because from the start na nilista nila si Zuleika Lopez, natawa na nga ako na ililista nila yun as a witness. I knew it was a bluff. Yes. Na they cannot back it up. Eventually, i-atras nila. Ayun nga, inatras nga nila yung mga testimonya ng iba pang mga testigo. So yung optics nito, pagdating sa publiko, is not good for the prosecution. So, after all of those, sabi ko nga sa'yo, dalawang hearing dito Isang hearing para sa mga senador, isang hearing para sa mga publiko. Kaya makikita mo yung presentation nila, it's more of theatrics, medyo madrama, Yes. may voice modulation. May comedy. Yeah, may comedy, may laway, may sipon, di ba? Yes, opo. But yun ay para yan sa publiko. However, dahil nga doon sa, alam mo, sa haba ng testimonya na yan ng mga testigo, tanungin mo yung mga tao anong natatandaan. Yung tumulong laway, yung tumulong sipon, yun ang pinagtatawanan. It's because it is optics. Napakahalaga ng optics sa ganitong klase ng hearing because ang hearing nito is about, this is a battle for the heart and the mind of the people.
Kasi yung mga senador may desisyon na yan. Huwag tayong maglokohan, di ba? This impeachment hearing will be divided along political lines. Opo. Kung nasaan sila ngayon, bukas andun pa rin sila. Unless may mga matakot pa, ipakulong pa sila. Ganun na lang siguro ang strategy. But the reality of it is, yung impeachment proceeding is a political process. It is divided among partisan lines. Pero yung publiko, mas madali tayong magbago ng isipan. So, yun ang gusto nila, no? Magbago ng isipan ng mga mamamayan because I think the surveys show that Sara Duterte's popularity is rising kahit sa dami ng ginagawa nila. And BBM's popularity is taking a hit, pababa ng pababa. So, I don't know how they're gonna resolve this sa pamamagitan lang nitong impeachment because as of today, in terms of optics and winning the hearts and minds of the people, the administration is losing this battle. So anong maasahan natin? Kasi itong mga ginagawang pagdinig, attorney, ano ang implikasyon nito? Lalo na ngayon dahil nagtatanong din ang mga senator judges natin sa ginagawang trial. Bawat tanong ay may kani-kaniyang sagot doon sa nangyari. Ano ang magiging implikasyon kaya nitong nangyayaring trial dyan sa Senado? Well, yung pagtatanong naman ng mga senador, nakadaan na tayo sa dalawang impeachment. Yes, opo. Sa panahon ni panahon ni Corona. It's always yung mga senador, although magtatanong yan, inaangguluhan na yan, yung mga tanong na yan. Kasi nga mayroon na silang certain position on that. And sometimes yung mga senador, sinusundan lang nila yung mga bagay na sa tingin nila hindi, halimbawa kung ako ay kampi o leaning ako towards the position of the defense, susundan ko yung mga punto na hindi na itanong ng depensa. Kung ikaw naman nandun sa panig ng prosecution na senador, ay yun din na susundan mo. Sa tingin mo parang aangguluhan mo to para yung mga bagay na hindi na itanong ng prosecution o hindi na linaw ay malilinaw sa pamamagitan nila. That's really how it works. Yung bang pangyayari nung huling araw itong week na to, nung Wednesday na oral arguments at hindi agad makapagdesisyon ang mga senator judges sa kung yes or no doon sa subpoena na buksan yung mga documents para sa mag-asawang VP Sara at si Attorney Man Scarpio, So, nabanggit ninyo na meron ng kani-kaniyang sagot. Makikita na rin ba natin ang sagot doon sa usapin? Kung mabubuksan ba ito? By numbers pa rin ba ang ating titignan dito sa usaping mabubuksan ba yung mga dokumento na yan o hindi? I would suppose na ang bilang nito is already predetermined. Titingnan mo lang ilan ang majority, ilan ang minority. Yes po. Most likely yun ang boto dito. Ang tanong diyan siguro would be, ano ang legal effect nito kung bumoto ang Senado na mag-issue ng subpoena doon sa mga documents na ino-oppose ng depensa? The legal effect is that it will give the defense the opportunity to bring this matter up before the Supreme Court again. So pwede nilang i-challenge ito kasi grave abuse of discretion na ito dahil sasabihin nila wala na ito sa kapangyarihan ng Senado dahil ito'y lumalabag sa batas. Yung pag-issue nila yung general subpoena ng walang detalye kung ano talaga yung kanilang sinasubpoena. Kasi yung subpoena, biro mo, it will cover from 2007 up to 2024. Ang gusto nilang that's a span of 17 years. Yung 2007, hindi pa naman Vice President si Sara, pati lahat yung kakalkalin mo. Ayun na nga. Diba? So, hindi naman impeachable office yung Vice Mayor. So, why should it be included there? So makikita natin yan if the Senate votes to release a subpoena to subpoena all of those records covering 2007. Expect a challenge from the defense to go straight to the Supreme Court para questionin ito. By Monday malalaman natin yan attorney. Mukhang doon makapagde-decide kasi nagkaroon ng caucus ang senator judges. More or less by Monday, i-declare nila kung okay, buksan yan or wag buksan yan. Tama po. Naalala mo yung nangyari kay Erap Estrada? No? Yes po, opo. Di ho ba? May lumitaw na pangalan pa nga yung Jose Velarde account. Yes po, opo. Interestingly, ang botohan doon is also 13-11.
Oh, opo. 11 yung mga senador na nag-walk out, sila Nene Pimentel. Mhm. When the majority won and decided na wag buksan ang brown envelope containing the records of the Jose Velarde account. Yes, oo. Dito naman baliktad ang sitwasyon. Ano? The majority wants to open yung mga transaction records sa BIR and the bank transactions ng mag-asawang Sara at Man Scarpio. So, alam mo, parang pag-uulit lang ito ng kasaysayan, ano, kung ano yung nangyayari. But it will be good na madinig natin kung ano ang magiging justification ng mga senador sa ano ang kanilang legal na argumento kung magpapaliwanag man sila. Kung bakit nila papayagan o hindi dapat payagan na ma-issue yung subpoena. Kasi ito sa utak ng mga mamamayan, makikita nila kung makatwiran ba itong ating mga senador o sila ay kumikilos lang ayon sa kanilang mga yung partisan political lines. Oo. Tingnan na natin, attorney, kung halimbawa, okay, bubuksan, nagkasundo, bubuksan. Ang nabanggit nyo po kanina ay pwede itong erase ng defense sa Supreme Court. So, matatagalan pa. Ganun po ba yun? Kung mag-issue ng TRO ang Supreme Court on the basis of that challenge by the defense, pwedeng magtagal, ano, pero pwede nilang isuspend yung hearing on that particular article and move on to another article. Okay. Ngayon, kapag na-raise na naman again yung issue na yan ng mga subpoena, and then that's another challenge, and then stop uli ang proceedings doon. So what if hindi naman bubuksan, ang mangyayari tuloy lang yung sinasagawang trial? Opo, itutuloy nila 'yon. But kung hindi pa mabubuksan yung mga pinapasabina nila dokumento, I don't think the prosecution will push for that article of impeachment kasi wala silang ebidensya. Anong ipipresenta mo? Di ba, wala kang dokumento. So they might skip that for the while and then probably reserve it until the end kung hintayin nila kung magkaroon ng resolution yung matter of issuing a subpoena. Doon sa mga records na hinihingi nila. Ayun. So, naku, mahababang usapin pa rin ng mga ito, no? Kasi ilang article of impeachment yan ang against sa VP Sara. Apat. Apat yan. Inuuna pa nga itong tungkol sa usapin ng grave threat, di ba? Tapos itong mga documents, yung mga budget na sinasabi. So, marami pa tayong mga pag-uusapan. Pero sa kabuuan nito, nabanggit nyo rin kanina na talagang politika ang nangyari. Kaya may ganitong impeachment trial, attorney. Well, impeachment itself is a political process. It is a political decision. Kaya nga hindi mo po pwedeng yung mga desisyon ng Senado, ng impeachment court, pwedeng gamitin na legal jurisprudence. Opo. Kasi paiba-iba yan eh. Ang pwede mo lang gamitin legal jurisprudence ay yung desisyon ng Korte Suprema. Pero pag impeachment court, hindi pwede yung gamitin legal jurisprudence sa atin. Kaya yung ginamit noon ni Chel Jokno sa kanyang statement na ganito yung ginawa noon ng impeachment court sa ganitong kaso, those are a lot of nonsense kasi hindi naman talaga yan legal jurisprudence na po pwede nating i-cite gamitin. Kasi pag politika, paiba-iba sila ng interpretasyon dyan eh. So, hindi talaga siya reliable. So, itong nangyayari sa ating bansa ngayon, 2 taon, magkasunod na taon, i-impeach mo yung vice presidente. Nagkataon lang ba na siya ay hindi nakakampi ng Pangulo? Nagkataon lang ba na yung mga senador na ikinukulong ngayon ay kapanalig ng vice presidente? Kasama na pinakahuli na nga dyan si Senator Marcoleta at sinasabi nila marami pang susunod. Lahat ba yan ay nagkataon lang? Sa politika, wala pong bagay na nagkakataon. Lahat po yan ay sinasadya. Nako. Ano ang nakikita ninyong solusyon para maresolba ang usapin ng katiwalian sa bansa? Alam nyo, sabi nila, it will take 4 times the number of years to recover from, to unlearn something that we have learned. For so many years, itong katiwalian has been part of our culture. Naging kultura na nga ng mga Pilipino. Kaya ako paniwala ako talaga. Yung sistema ng bilihan ng boto, yung vote buying na ito sa ating bansa, ito yung nagdala ng korupsyon
as a culture sa ating buong sambayan ng Pilipino, because ngayon kabahagi na ng nakawan yung ating mga kababayan. Nako. Kaya po nung 2013 hanggang sa kasalukuyan, naglunsad po ako ng kampanya against vote buying. We call it yung Our Vote is Not for Sale campaign. Yes, opo. And nakakalungkot sabihin na minsan you gain some success and then you just to lose it again. Walang exempted yung mga mamamayan. Ito yung mga kababayan natin, panuorin ninyo yung inyong paligid. Kayo na rin po mismo magsasabi. Na lalo na po sa lokal na halalan. Ang mga mamamayan po hindi na kinukumbinsi para magbenta ng boto. Hinahanap na po nila kung sino yung namimili ng boto. At tahasan po talaga na ang bigayan po talaga sa mga probinsya ay lahatan. About 80% of the population will be paid. Nako. Ayan po ibibigay. There are provinces na binabayaran 5,000. 5,000 kada boto, 4,000 per head. Yo. Meron pang iba ang bilihan ay per family. Ayan, yung mga makikinig natin sa atin, alam niyo yan. Pwede nyo i-comment sa amin kung magkano ang bilihan dyan po sa inyo. So talamak, nangyayari, and you mentioned a while ago, 2013 pa, na-encounter nyo rin po ito. Actually, when I first ran for a political office in 2007, tumakbo akong board member doon po sa amin sa Bataan. First time po namin naranasan, nakakita ako ng ganung kalaking pera. First time po 1,000 pesos ang binayad sa mga botante. Nako. Napakalaki po nun. That is why pati yung nakakausap ko pa si Bishop Soc Villegas, ito alam niya to. Siya pa yung bishop ng Catholic Church doon sa Bataan. Alam mo bang nagbisita siya sa mga presinto? At pagkatapos ay doon sa presinto, siya mismo naalukan siya ng naalukan siya mismo ng pera. Dahil hindi siya kilala. Nako. The following Sunday, nagmisa siya, hindi siya nag-deliver ng homily. Instead, the following Monday, ang dineliver niya is a pastoral letter. Sinasabi niya hindi niya mawari na kung saan ang simbahan sa isang probinsya kagaya ng sa amin, ang simbahan ay puno ng tao linggo-linggo, ay magbebenta ang mga tao ng boto ng ganun-ganun. Hanggang ngayon ba na mismong nagbebenta, sila na mismo yung mga kababayan natin ang lumalapit sa mga ganun. Actually, nagtatampo nakakalungkot namang isipin yan. Pag hindi sila naisama sa listahan ng mga kandidato, nagtatampo pa. Nako. Dahil na rin, kung titignan natin, attorney, sa hirap na nararanasan. Opo. Hindi maiiwasan. Kasi nga, ito nga, tulad ngayon, na naging talamak at talagang napaka-transparent ngayon, attorney, at mga kabayan, itong nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Tukoy na nga di ba? Tukoy na kung sino, pero dahil sa dumadaan tayo sa legalidad o legal na proseso, ibig sabihin, kaya ba nahihirapan tayo na mapanagot kung sino ang dapat na mapanagot? Tama po. Because kaya malakas ang loob ng mga politiko na magsipagnakaw, ang nagiging katwiran nila. Pagdating naman ng halalan, may parte naman kayo dito. Nako. Ikaw naman na mamamayan na alam mo na tumanggap ka ng pera, ay anong karapatan mo magreklamo ngayon? Kasi tumanggap ka rin yung ibinayad sa'yo, bahagi yan ng mga pinagnanakaw na pera Opo. So nawawalan tayo ng karapatan na magreklamo kasi naging bahagi tayo ng korupsyon. Kaya po doon sa aking kampanya, sinasabi ko sa mga tao, hindi ko kayo pipigilan na kuhanin yung pera. Kailangan nyo yan, kung kailangan nyo talaga. Pero iboto nyo pa rin yung gusto ninyo. Ang problema po dito, ang vote buying po ngayon has been converted into a science. Lalo na ng mga established political dynasties na. Ngayon, pag ikaw ay isinama sa listahan, kinukunan ka ng picture, meron ka pang QR code. Doon sila magsusumbong. Tapos, ano lang yun, that is, psychological warfare lang yun. Kasi marami sa mga kababayan natin ang hindi nakakaalam na kahit na ikaw kunan ng picture, bigyan ka ng QR code. Hindi nila malalaman kung sino binoto mo. Pero sinasabi ng mga politiko, dahil may QR code ka na, may ID ka na, malalaman namin kung hindi ka bumoto sa amin. Tapos ang sistema pa ngayon, sabi ko nga sa iyo, science na ito ngayon. Nako. Pag binayaran ka, Opo. hindi full payment, installment. Uh-huh. May installment ka, pagkatapos mo bumoto,
pupunta ka doon sa kanilang vote buying center. High-tech na pala ngayon, ano? Dahil nga yung technology natin, mabilis na makikita kung binoto mo ba siya o hindi. Apo, yun ang sinasabi nila, pagkukunin mo yung kapupunan ng bayad mo, ipipresenta mo yung ID mo. At yun ang pinapaliwanag nila sa mga tao na dahil impresenta mo yung ID mo, malalaman namin kung binoto mo kami o hindi. Pero hindi po totoo yun. Panloloko yun sa mga taong bayan. Pero dahil maraming tao ang mangbang, maniniwala sila. Nako. Ay dahil interesado ka pa rin makuha pa yung kapupunan, pupunta ka naman doon, pipila ka pa rin para ibigay mo yung yung ID mo. So makikita mo dito, it has become a science kasi meron ditong intimidation, may psychology, pera, everything. It has been a system already. Kaya ang hirap-hirap niyang gibahin. So we need a government that will really step in and say enough of this. Nagagamitin ko yung military, yung kapulisan to put an end dito sa vote buying. Ang malungkot po nito, mag-ikot po kayo sa mga lugar po ninyo. Makikita nyo dyan yung mga checkpoint ng mga pulis. Ang binabantayan, hindi yung para pigilan ng vote buying, kundi para proteksyonan yung mga namimili ng boto. Nakakalungkot. That's a sad reality of it. Kaya nga ito, kailangan talaga natin dito ng solid institutional reform and legislation para baguhin po itong sistema natin. Do you think our government today kayang gawin yung binabanggit ninyo? Kaya po yan kung seryoso sila. But because itong sistema na ito ng vote buying benefits those who are in power. Yes, hindi nila gagawin ito. Mas gusto nila yung tao ay mananatiling mahirap kasi madaling imanipula ang mahirap. Bigyan mo lang ng ayuda. Mas gusto nila na mas mangmang ang mga tao, mas madaling lokohin ang mga mangmang. That's why it is good na yung mga programa kayong kagaya nito, tayo may mga online tayo. Ang our advocacy is to educate the people. Yes, kasi ito lang ang tunay na kapangyarihan na meron tayo na kahit kailan hindi maaagaw ng kahit ng pamahalaan sa atin. Totoo yan. Sabihin nyo lang, isang boto lang, di ba, attorney? Madali na yan, naibenta. Kaso, yung isang boto na yan, napakalaking power yan, ika nga, para maiayos itong nangyayari ngayon sa ating bansa. Pero, attorney, dahil nga sa napag-uusapan natin, ito yan, yung mga nababanggit ninyo, vote buying, simula pa noon-noon at lalong lumala ngayon, may chance pa ba? I mean, ibig kong sabihin, kasi ang nangyayari sa batas na kukulong sa pamamagitan din ng mga batas na sinasabi ngayon ng mga opisyal ay nakakasuhan yung mga naglalantad ng mga katiwalian na nangyayari sa bansa. Ano ang sa tingin po ninyo sa ganitong sitwasyon natin ngayon? May kakayanan pa ba tayo para mapuksa yung mga korupsyon o katiwalian na nangyayari sa bansa? Sad to say, in my opinion, mahirap po baguhin ngayon yan o i-correct yan ngayon. Kasi paano magkakaroon ng solusyon yan? Kung nag-iimbestiga at magkakaso sa mga magnanakaw, ay nagnanakaw din. Yun na nga diba? Opo. So, paano maaasahan magkaroon ng hustisya sa ganong sitwasyon kung yung biktima at saka yung magnanakaw ay isa pala? So, wala tayong aasahan dyan. There will be a lot of institutional and legislative reforms na kakailanganin tayo para baguhin itong sistema. Even our electoral process, dapat baguhin po natin ito. Marami tayong surplusage pagdating sa pamumuno. Our bureaucracy is overbloated. Would you imagine, meron tayong mga 742,000 elected officials? Yes, 742. Mula sa barangay, SK, hanggang sa makarating ng presidente. Lahat yan, ini-elect natin. 742. Tapos, ang ating kasundaluhan at ang mga pulis, ang combined force nila is only 350,000. So, mas marami pa tayong mga politiko kaysa sa mga pulis at sundalo. Paano tayo makakaahon sa ganitong kalagayan? Exactly. How can we sustain this type of government? Opo. We have a bureaucracy that is overbloated. Bakit marami tayong elected official? Kasi gusto ng mga politiko na marami ang nakikinabang sa gobyerno kasi yun ang nakokontrol nila. Pag ikaw tumakbo ka mayor, governor, sigurado kontrolado mo lahat ng barangay captain. Matik yun. SK, yes, diba? attorney. Opo. Habang marami sila dyan, yan ay yung mga leader mo rin ngayon. Kaya sabi ko, dapat we should streamline our bureaucracy. Bawasan natin yan to at least half of it kaya nating tanggalin na hindi na kailangan. Ako, tingin ko dyan, yung mga
yung mga kagawad, yung municipal councilor, yung provincial councilor, hindi na kailangan yan kasi multiplicity na, duplicity ng role ang ginagawa nila. Pwede naman kasi halimbawa ang sa munisipyo, ang mga konsehal, dapat yung barangay chairman na. Kasi he represents the barangay. Yes, opo. Sa Bukal, kung sino yung either the mayor or the vice mayor should represent the municipality doon sa board. Hindi ka na magboboto pa ng hiwalay na board. Kasi each official that you elect, municipal councilor, may staff pa yan. So, sweldohan pa rin natin yun. Board member, so sweldohan pa rin natin yan. Lahat yun. Di ba? Mga kagawad, lahat yung may sweldo. So, meron pang mga ghost employee na tinatawag din natin. Oo. Like what happening right now, itong binabanggit nating mga proyekto sa gobyerno na doon natuklasan, di ba? Na may anomalyang nangyayari na hanggang ngayon hindi natin nakikita, hindi natin napapanagot, wala tayong makitang nananagot sa ganitong kalagayan ng bansa. Tama po. Ang batas na umiiral ngayon sa atin, sabi nga, ay napaka-importante yan. Para may mapanagot tayo, meron tayong transparency sa taong bayan, maging maayos ang kalagayan ng ating bansa. Pero sa nangyayari ngayon, parang ang mga kababayan natin, attorney, ang laki ng kanilang question, paano nangyari ito? Bakit ganito? Ang daming tanong ng mga kababayan natin. It's because we have basically destroyed the pillars of democracy. Sa demokrasya, may mga pillars yan, the executive, legislative, the judiciary, and the fourth estate. That means the media. Alright. Pag umaabuso ang executive, usually ang binabalanse yan sa pamamagitan ng Congress. Silang bumabalanse. Paano pag nagsabuatan ngayon yung dalawa? Di ba? Sinong babalanse? Sinong meron babalanse? tayong judiciary, attorney. Ayan, yun nga, judiciary. Opo. Supposedly, kasi yung media, dapat ang papel ng media is to call out yung mga abuses. Pero pansin na pansin ng sambayan ng Pilipino, lalo na yung the big networks, yung kanilang katahimikan pagdating dito sa issue ng korupsyon. Dati noon, ng mga after EDSA revolution, itong hinihintay ng mga networks, yung may pumutok na balita tungkol sa katiwalian, ay naku, sunod-sunod na expose yan. Yes, ang daming mangyayari. Ngayon, di ba, ang dami na nitong lumalabas na yung mga 18 testigo ng Maris. Ang ganda ng expose nila. They have documents, they have pictures. Kinilala nila yung mga dinidilibera ng pera. Anong sabi ng mainstream media? Wala. Wala ba? Diba? Ilan-ilan. Nako, yes. Diba? Tayo, Ilan-ilan kailangan ang kasi nagsasalita. balance yan Tulad natin, na kino-cover yan, kino-cover din magkabilang panig. Tama po. So, nakikita nyo, may nangyayaring behind that scene sa panig ng mga, tulad natin, na mga nasa ganitong uri ng hanap buhay. I am so thankful nga na meron pa kagaya ng Net25. Thank you po. Paano nadidinig mo yung ibang aspeto ng storya. Opo. Kasi yung the other bigger networks, talagang what is visible is their absence pagdating dito sa mga particular na issue na ito. Hindi nga kagaya noon na ang dami-daming mga expose na agad pag may ganitong mga lumabas na storya ng katiwalian. Kasi ang sarap-sarap kayang paglaruan ng storya na ito, di ba? Oo, scoopan yan. Scoopan Pagdating, yung diba? Pinag-uusapan. Pero ngayon walang gustong mag-scoop. Siguro may kinalaman dito yung revelasyon ng mga 18 former Marines. Pati sa mainstream media, nagdi-deliver sila ng pera. May mga tinutukoy sila. May tinukoy sila. So, ito lang ang tanging legitimate na explanation why the fourth estate will choose to be silent. Di ba? May reason dyan. May rason. May reason dyan, attorney. So, na sana, wag ito ang maging daan di ba? Kasi dapat, nabanggit nyo nga, ma-expose ang mga dapat na ma-expose. Pero ang nangyari, yung mga nag-expose, attorney, silang may kaso ngayon. Tama po. Anong gagawin natin ngayon? Kaya nga sabi ko, yung 4 pillars of democracy natin, kung sana nga yung ating Korte Suprema at yung ating mga hukuman manatili sa kanilang independensya at hindi sila ma-impluwensya pa nito. Kasi nakakita ka na ba ng bahay na iisa lang ang poste? Diba? Hindi, syempre. Mahirap. Paano diba? yun? Ano yun? Tree house? Oo. Parang gano'n. So with hindi naman isang poste yung tree house. Kung yung korte na lamang ang natitira natin na pillar ng demokrasya, at gumiba pa ito, wala nang demokrasya sa bayan natin. And that will trigger yung further na kaguluhan na ayaw nating mangyari.
yung pag nawalan na kasi ng pag-asa ang mga tao, lalo na sa katarungan, Yes, opo. ito ang number one triggering factor ng revolution. Alam mo, hindi lang basta gutom, hindi yung kawalan ng serbisyo ang dahilan kung bakit nagre-revolusyon ng tao. This is yung feeling of injustice na mararamdaman nila sa kasalukuyang pamumuno at nararamdaman kasi pag sa hustisya meron ka pang last resort eh. Opo, Pag opo. nararamdaman nila kahit pumunta tayo sa hukuman wala na, magiging popular sa kanila ngayon yung armadong pakikibaka. Iyan ang inaabangan ng mga komunista, ng mga Naku. NPA, diba? Mga separatist groups. Yes. Kaya tayo, as much as possible, ayaw nating mangyari ito. Kasi walang mananalo sa atin sa ganitong klase ng digmaan. Ang matatalo dito, tayong lahat na mga mamamayang Pilipino. Kaya dapat maging matalino ang Tama ating po. mga kababayan sa ganitong sitwasyon. Ano ho. Tulad na lamang, kasi nga, ang kung ilang state po yun, executive, legislative, judiciary, and then the you fourth have this estate, called na the media. Oo, the media, no? Laking role ng media sa ganitong sitwasyon. Yung nangyari, attorney, dun sa usapin, 'di ba? Meron tayong judiciary. Pero ang kasalukuyang government ngayon, dun sa sitwasyon, kasi merong parang nagiging gitna ba ang tawag doon na ICC kung tawagin din natin, na parang yun ang kinikilala ng kasalukuyang administrasyon pagdating sa merong international court na Apo. tinatawag. At nangyari yan dahil may pagdinig ngayon na ginagawa sa former president. Apo. Ano ang sa tingin po ninyo? Talaga bang ang ating bansa, ang kasalukuyang administrasyon ay dapat na doon na mag-focus at hindi na lang itong judiciary natin? Meron naman tayong judiciary na andang duminig sa mga ganong uri ng kaso, attorney. Here's the thing, yung sinasabi ni ex-President Digong, bakit tayo kailangan umalis sa ICC? Yung sinasabi namin, bakit hindi tayo dapat nagpailalim sa ICC, is the very same thing that the United States is saying today. Ito sinasabi nila Donald Trump ng Amerika, kung bakit ang ICC should not exist in the first place. Sa bawat bansa. Sa lahat po, ini-encourage na ng Amerika lahat ng kanilang mga kaalyado, supposedly kasama tayo doon, na huwag suportahan ang ICC. And this puts this administration in a bind. Kasi, di ba, gustong-gusto nila nagsisip-sip sa Amerika. Ngayon, sabi ng Amerika, huwag niyo suportahan yung ICC. Sinuportahan na nila. Oo, sinuportahan ng gobyerno Pinadala natin. na nila si Digong doon. Yung former president natin. Ni-recognize na nila yung jurisdiction. Now, this places this administration in a serious political bind with the United States. Kasi ang warning ng Amerika, kapag nakipagtulungan kayo sa ICC, we will sanction you. At ginagawa naman lagi ng Amerika yan. Yes, So, opo. paano tayo puposisyon ngayon dito? Parang tahimik ang ating government dyan ngayon. Hindi sila makapagsalita kasi nga bumabalanse sila sa Amerika. Gusto mong maging sip-sip sa Amerika pero gusto mo rin gamitin yung ICC. Yun ang So, pananaw where do you din go? ni Senator Amy Marcos na bakit gano'n parang tahimik ang kasalukuyang administrasyon nung magsalita ng US against ICC. Exactly. I mean, everything that President Digong said about the ICC happened and it is happening. Yung ICC kasi when it was first created, ang intention niyan is to prosecute yung mga tao dun sa mga bansa where the courts are not functioning kasi may gera. It's Yes. supposed to cover high crimes like yung mga crimes against humanity, yung genocide. It was never intended as a political tool. Ngayon ang ginagawa nila, pati kagaya nito halimbawa, Israel. Israel is not a member of the ICC. Pero Yes. nag-issue sila ng warrant against Netanyahu. Netanyahu. Ang Russia and even Ukraine, they are not parts of the ICC. Yet they issued a warrant against Vladimir Putin. Ngayon, gustong imbestigahan ng ICC pati daw yung mga sundalo ng Amerika na nagpunta sa Afghanistan, sa Iran, sa Iraq. And pag nangyari iyan, hindi malabo na pati yung mga sundalo natin na nakipagbarilan doon sa mga NPA na mga estudyante na sinasabi, pwede rin kasuhan nila doon sa ICC. At pagkatapos ipadala yung mga sundalo natin sa ICC because they will be charged of crimes against humanity. And that is ridiculous. Kasi may sarili tayong batas, may sarili tayong bansa. Yes. Anong pwedeng gawin ng ating batas tungkol dito sa nangyari? Kasi
'Di ba meron nga tayong judiciary na pwedeng duminig sa usaping ito pero hindi 'yun ang nangyari bagkus ito yung sinuportahan ng pamahalaan. It is not a question of law. Kasi may batas na tayo na sapat na para dalhin dito sa Pilipinas ang anumang kaso. Opo. It is a question of willingness, yung political resolve of the administration na i-assert mo yung political independence. At ito na nga ang parang yung bind ng mga BBM vloggers, yung mga pro administration na sinasabi dapat suportahan ng ICC, ganyan, no? Paano ngayon yung idol nyo, yung Amerika, gusto mo gibahin yung ICC? Oo nga, paano po paano yun? to? Where does it place you now? So eto sa tingin ninyo, Attorney, may impact ito sa ating gobyerno sa naging statement at paninindigan ngayon ng US against sa ICC? It will have an impact in the future kapag sineryoso ng Amerika yung imposing sanctions against us. Yes, opo. Dahil umaasa nga tayo masyado sa Amerika insofar as our defense, pati nga yung pangontra natin sa China, sa Amerika natin inaasa. Magkakaroon ng malaking pressure ang Amerika niyan sa Pilipinas. At magkakaroon ng pagbabago ang direksyon ng politika ng Pilipinas based dito sa mga bagong pronouncements ng Amerika. The fact of the matter is, in geopolitics is concerned, buong mundo sinusundan kung saan pupunta ang Amerika. And wherever America goes, this is where the new global policy will take shape. Kung gusto nila makigera sa Iran, di ba? Lahat tayo, sunod tayo doon, wala tayong magawa. Di ba? Yes, opo. It dictates the prices of oil. So, we have to put that into consideration that America, as of today, is the only global superpower na merong international influence and military and political influence na kagaya nito. Wala nang iba. Even China could not do this na kagaya na ginagawa ng Amerika. So ito yung pagbabalanse ng administrasyon dito ay magiging mahirap para sa kanila. Kasi nga, ang kanila ay triggered by political considerations kung bakit nasa Hague ang ating dating Pangulo. Wala bang kakayanan ang judiciary natin para siya naman ang umaksyon? Kasi may separate powers naman yan. Executive, judiciary, di ba? Legislative. Paano maaring magawa? There are pending petitions already with the Supreme Court, yung writ of habeas corpus. However, ang problema dyan, because the ICC is a foreign jurisdiction, Yes. kahit magdesisyon yung Korte Suprema dito, paano mo i-implementa yan papunta sa Hague? Diba? So, pwedeng i-refuse ng ICC yan. Sabihin namin, hindi namin i-recognize ang desisyon ng Korte Suprema kasi korte rin kami. Yes, opo. Now, dahil naipadala na dun si Digong, ako ang tingin ko dyan, even if the ICC issues, if the Supreme Court issues an order, sabihin na illegal yung pagka-aresto, wala tayong magagawa dito. Nako. So, it will take the force of the United States na para pwersahin ng ICC to be dissolved. Dami natin na pag-usapan, Attorney, pero yun nga, leading to lahat ito sa nangyayari sa bansa hanggang sa The Hague, naabot natin yung ganyang discussion kasi nga, magsisimula talaga dito sa ating bansa lahat-lahat Tama po. yung ganitong sitwasyon. Pero nabanggit nyo nga, may chance pa rin na maiayos at maituwid ang ganitong pangyayari. Tama po. I mean, From impeachment trial, katiwalian, kasi dyan nagmula Apo. vote buying, at ito nga, napunta rin tayo dyan sa parang wala na tayo kasing batas na umiiral, bakit nandoon dinirinig ang kaso ng dating presidente? Opo, sa ngayon po parang madali tayong ma-frustrate sa dami ng ginagawa natin pero parang walang nagbabago. Pero the story of Pandora's box nang buksan yung Pandora's box, lahat na ng masama dumating sa atin, sakit, kagutuman, everything. But ang huling natira doon sa box is hope, pag-asa. And when hope was released, eventually everything was restored into order. So for as long as may nabubuhay ang pag-asa sa puso ng bawat Pilipino, ang labanan na ito ay hindi matatapos. Matatapos lang po ito kung yung baga ng pag-asa ay mamatay na sa puso nating lahat. Nako, wag mo mamatay. Sabi nga nyo nga, habang may buhay, may pag-asa. Lagi Tama nating po. sinasabi yan. Sa ating mga kababayan, sana doon tayo sa doon tayo sa tama. Doon tayo sa katotohanan na dapat na lumabas sa mga ganitong nangyayari sa ating bansa. At magtulungan tayo para kasi napapansin na iba talagang parang wala nang pag-unlad na nangyayari sa Pilipinas, Attorney, di ba?
Tama po. Kaya nga, very frustrating para sa mga ordinaryong Pilipino na nakikibaka sa buhay on a daily basis. Yes, opo. Ramdam natin ang presyo ng bilihin, ng gasolina, lahat yan masama. Ang presyo ng kuryente, tubig. Every day, the impact is Totoo. damang-dama ng mamamayang Pilipino. Yung kriminalidad ngayon na biglang tumaas, tapos kinukumbinsi tayo ng gobyerno na hindi safe tayong lahat, ligtas kayo. Di ba? Oo. Lahat yan, tayo ang bumabalikat ng mga mamamayan. Pero hanggang saan natin kakayanin yung ganitong sistema? And the government, I think, this is my opinion on this point, is that right now the government prefers to be feared rather than to be loved. Mas okay sa kanilang kinatatakutan sila kaysa sila ay minamahal ng taong bayan. Naku. And that is a dangerous mindset ng mga namumuno sa atin pag gano'n na nangyari. Nako, attorney, with that, thank you so much. Thank Maraming you. salamat for coming. Apo. Nakasama po namin kayo live dito sa ating studio at nalinawan. Nagkaroon tayo ng ikangay linaw sa mga nangyayaring ito dito sa ating bansa. Baka may gusto kayong batiin, attorney, or mga gustong mensaheng iwan sa ating mga kababayan, go ahead po. Yes, binabati ko po lahat ng tagapakinig natin, ng mga iskumbro ng Pilipinas. There are people watching from Texas, from Hong Kong, all over the globe. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa amin. At tandaan niyo pong lahat, lagi po kayong magmamasid, makikilahok, mag-aaral, sapagkat mahirap po talaga makialam ng taong walang alam. God bless you po. God bless us all. Mabuhay po ang Republika ng Pilipinas.